Karambola sa DWIC 882. Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, June 12, 2026, Friday. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Mapapakinggan ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Meron po tayong text line 0966-465-8485. Live din tayo Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide on Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron po yan sa Signal 23, Sulit TV 25, Satellite TV Plus 27 at GMA Affordabox 28. 25. 128 years 128 na pala years. of Araw ng Kalayaan or Kasarinlan. Depende kung maselan ka. Yung mga maselan kasi gusto nila Kasarinlan. Kasarinlan. Oh. Independence eh. Yung Kalayaan freedom eh. Ano lang yon? We were born free daw, so walang araw ng... hindi kailangan yon. Independence, sarili na. Hoy, happy birthday muna sa ating Executive Vice President ng Aliw Broadcasting, si Attorney McNeil Rante. Ito malinaw na pansit, mga brothers. Mamaya, singilin ninyo Sigurado ba malinaw? Singilin ninyo mamaya si Executive Vice McNeil. President McNeil. At happy birthday diyan kay Kath Mayormita. Ang ating talagang pang-morning. Pang-morning. Ang number one po, gusto sana naming pag-usapan. Yung mensahe ng Pangulo. Siyempre, siya ang presidente. Siya. Bold future. Okay. Yung ating nakaraan daw, we have to be proud of it. Pero mas gusto niya talaga yung bold. Kailangan. Ang bold future. Harapin at yakapin natin. Anong gusto niya ng bold future? He wants to build quality education. Ay lahat po payag dyan. Yes. Gusto ko nga yan ata. Gusto mo rin ba yan? Yun na, yakapin natin ang ating hinaharap. The bold future. Yes, the bold future. Quality education. Nako, number one. Sa akin, Napaka-importante niyan. yung healthcare maging universal. Talagang yun totoo. Yun totoong yun universal. totoo. Kasi meron na ngayon pero hindi pa universal. Nakakaingit nga yung Mexico sila lahat. Pero yung Mexico... Agad. Pero matagal nilang bago na Oh, gawa yeah. yun. At saka Mexico, oil producing yan by the way. Oo. So, yan. Technology. Umunsad daw tayo. Mamaya pag-usapan natin. Lalo kasi na ngayon po, the age of AI. Lalo na ngayon. At maraming hinaharap ang mga bayan kamukha ng Pilipinas. The challenges because of AI. And yun talagang pagbabago ng technology, AI and everything else, including all the others na naumpisa na natin pagdating sa ating basic needs. Okay. Technology-driven yan. Cellphone, internet. Power, internet, transportation, Ang all of those. technology po kasi, halimbawa, nung nangyari ang globalization, maraming bayan naiwan. Naiwan talaga. Naiwan, Super na yun. hindi naka-adjust. At lalong lumala ang sitwasyon. Ang gap. Ang gap. Dahil sa globalization. Tapos nagkaroon ng problema sa supply chain. Siyempre, lahat biglang naging maraming goods available. Kailangan i-ship, ilabas, dalhin kung saan lugar nagkaroon ng supply chain problem. Ganyan po ang mga global phenomenon. Disruptions yan. Mga disruptions. Global. So, ang nakikita ngayon yung AI, at hindi lamang dito sa Pilipinas, sa ibang bayan, pinaghahandaan na nila yan. Paano ba tayo naghahanda? Yun ang ating challenge. Technology, agriculture, food. Tayo talaga napag-iwanan dyan. At yan ang sustainable masasabi din. Yung ating agricultural production and agricultural operations, napag-iwanan talaga tayo. Sa ibang bansa, dito sa ASEAN, hindi pa sa global. Dito pa lang sa ASEAN. So natumbok nyo na ba lahat?
yung mahihirap daw, kailangan maiangat. Mm. Ang tawag nila dyan in technocracy, Mm. ano ba tawag dyan? Techno-jargon. Sa Inclusive growth. inclusive growth. Ano ibig sabihin nun? Nobody shall be, Lahat left po yan behind. bubuhatin natin. Mm. Paakyat. Pakyat. Nobody left behind. behind. Sabi nga yan. Okay. Across the country ngayon, parang Jonathan, mga selebrasyon di ba? Oo, hindi. Alam mo, parang Conrad, yan naman ang kagalingan sa atin. Ang ating pag-celebrate ng Independence Day, talagang given. Oo. Ang ating mga kabayan-bayan. Todo. Todo. Maski abroad. Yes. Yung po mga Pilipino, nagkaroon ako ng mga ilang pagkakataon. Nag-celebrate ng Independence Day abroad. Kaya nga Grabe ang kanilang mga may piyesta. may piyesta. Ano parada, yan? Kompleto. Lahat. Dance number, cultural. Pagkakataon nga ng Cultural. ating mga kaibigan sa gobyerno na pumunta sa hindi. Ako, guest speaker ako eh. Yan. Yun Pag ang mga Independence natira. Day. Pag Independence Day. At pinapayagan naman. Pinapayagan naman. Well, dito po sa Pilipinas, yung cultural aspect ng pagiging Pilipino ay dyan mo makikita pag Independence Day. Yes. Napakasarap bumiyahe. Yes. Napakagandang domestic tourism. Yung mga cultural events, mga sayaw, Oo. kainan, celebration. Sa Kawit lamang, yung Ito, pagwagay. ngayon. Pumunta ka ngayon sa Kawit, Cavite. Oh. yung pagwagayway ng Bandila. Watawat Oo. ng Pilipinas. Mm. Pagkatapos babasahin yung original na Declaration of Independence. Independence, mananayo ang ano mo. Kung Saka, anong mga nananayo. Matindi talaga ang celebrations Maganda. natin dyan. Sa Cebu daw po, ganun din. Sa Davao, doon sa Yeah. Rizal Park, Mm. okay? Marami po across the country, across the nation. Pero ito gusto kong banggitin. Merong maglalabas na Independence Day stamps Oy. ngayon. 128. 128 eh. Philippine Postal Corporation. Commemorative stamps. Ang nakalagay daw ay si Gregoria de Jesus at Emilio Jacinto. Sino ba si Gregoria de Jesus? Gregoria de Jesus, yan ang asawa ni Bonifacio. Gregoria de Jesus. Yan. Emilio Jacinto, Yan ang yung sumulat, di ba? yan yung lawyer. Yan- Hindi, Mabini pala Mabini yung ang lawyer. Si Emilio Jacinto, yun yung pinakabata na sumulat ng tungkol sa independence. Yeah. Kasama nila Rizal sa propaganda movement ba? Yes. O nauna sila Rizal? Nauna si Rizal. Ito, Yeah. ano na to. Ah. Dito lang, native. Ang launching po niyan ay doon sa Maynila, doon sa Robinson's Place. Mm. Yung mga mahilig Sa pagkokolekta ng ano ba stamp. tawag dyan? Philatelist. 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 Mm. Tandaan niyo po yung salitang yun. Ako, Philatelist. Ayan. Mura lang 16 pesos. Oy. Bawat isa. Yung iba kasi talagang tinatago yan. Hindi, tsaka ano yan, nagiging mahal habang tumatagal. Nagmamahal. Oo, nagmamahal yan. Nagtataas ng Kasi ban. yung mga kolektor, yan ang mga pinaghihirapan eh. May mga nagtatanong, dati raw ba July 4? Yes. Yes. Panahon ni President Diosdado Macapagal, binago niya yan. By his own proclamation. Wala nang Congress yan. Wala siya. Sarili niyang proklamasyon. June 12 from July 4. And it has been adopted since. Kasi po yung July 4, yan ang American independence. Nung after the Second World War, kumbaga, binigyan na tayo ng independence ng US. Okay? So July 4, nila ginawa yun. Nag-turn over, kumbaga. May mga kwento nga si Apong Dado. Diosdado Macapagal. Noon daw, kapanahonan niya, ang celebration ng Independence Day, nandun sa US Embassy. At that time. Hindi sa Pilipinas, Oy. hindi sa Malacanang o sa Rizal Park or bakit ganun? So napansin at tapos nagsisimula na po yung pagiging nationalistic na mga Pilipino at that time. 60s yung mga student activism started around that time 1960s. Early 60s. Right after the war. Right after. Kasi siyempre meron tayong war. Tinatawagan natin the best generation is the war generation.
Yan ang talagang naghirap at saka talagang pinaglaban ang ating kasarilan. Yan ang sinasabi. Although, pag tinignan niyo po yung ASEAN, lahat yan, nagkaroon ng bakbakan, giyera for independence. Ang Vietnam nga, malala eh. 20 years. Dalawang beses tumira. French against French. And then, Ganon din po ang Indonesia against the Dutch. Ang Malaysia, although medyo constitutional, yun nangyari. And Singapore, as a federation, nagkabakbakan din yan. Yes. Nagkaroon ng guerrilla war. Ang Malaysia may guerrilla war. Yes. Nagkaroon. Ganon din ang Myanmar. Ang Thailand lang po ang hindi, for the simple reason, it was never colonized. Tsaka monarchy yan. It was never colonized dahil ang pagkakaalam ko, ang tinuturo sa amin noon, ay sinadya yan ng mga European powers. Na ganon. Na walang Britain and France, the French, na wag i-occupy yan as a buffer zone. Kasi yung kabila, British, ito kabila, French, para hindi sila magkaabot, naging buffer At the same zone. time, kasi because of the fact na monarchy nga yan, so nagkaintindihan. Yan, ganon. Isa yun. Pero po, sila, ang atin ay 1800s. Nauna na tayo. When we waged war. Yes, we waged war for independence. Ito po mga ibang mga kapitbahay natin in the 40s, 50s, ganyan. After the Second World War sila. Kumbaga, I like to think. Nauna tayo at we probably inspired them. As a matter of fact, yun ang lumalabas. Na talaga nauna tayo, and even in the case of the 1898 tayo eh. yung propaganda movement at lahat, nauna talaga tayo. Eh, nung dumating yung Spanish-American War, napunta rito sa Pilipinas yan eh. At nagancho tayo. Yung the American trickery. Tawagin. Tayo. Trickery na gancho. Oo. Sila Aguinaldo nitong mga Amerikano, kaya nagkaganon-ganon. Kaya nagkaroon ng Philippine-American War din. Ang matindi rin yun. Okay, ano po bang merong marathon Maraming activities by the way. May marathon. Diyan sa Luneta, meron talaga celebration. Yan ang Yung main. parada. Yan ang main. At dyan magtatalumpati ang Pangulo. Yes. Okay. Wreath laying, mga ganyan. Pero ang akin pong mai-advise sa inyo, kung kaya, kung taga-iba kayong lugar, puntahan nyo yung mga cultural events. Umikot kayo. Yun ang Nakakadala. Sabi nga ng mga kabataan, nakaka-proud. Yes. Nakaka-proud. Yan. Nakaka-proud. Bilang Pilipino. Ako, may oras. Energy. Bata. Yan ang gagawin ko. Punta ko yung, alamin nyo kung ano yung mga cultural events. Malapit sa inyo. Ang alam ko kasi dyan sa Cavite, sa Kawit yan. At saka sa Laguna. Dito sa ating area, dito sa Manila at saka dito sa suburbs. Bulacan, marami yan. Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Marami dito sa Rizal. Okay. Yan ang masarap pa. At kung mahilig kayo sa photography, ayan, piyestang kayo dyan kapag ganyan mga event. Huwag kayong serious po, big deal sa atin yung Independence Day. Mula bata ako, pare. Kumbaga, pati yung mga parents ko, mga magulang ko, tinututukan yung mga events. Kami dati, Boy Scout nga eh. Di ba? Mga Boy Scout. Nakaparada kayo. Nakaparada kayo dyan. Okay. May mga ilang sarado lang kalsada. Sa Manila, dahil nga dyan sa celebration sa Rizal Park. Yes. Pero yun lamang po ang mga sarado. Otherwise, wala. Yung marathon ng MMDA na gusto nila kasing maging, kumbaga, parang international event like the Boston Marathon. Something like that. Saan bang Saan ang ruta no? Magmula, yung busway sa EDSA. Yun ang marathon. Okay. Magmula SM, Mega Mall. Hanggang doon sa SM North. Yan mamayang gabi ng alas 11, may fireworks hanggang bukas ng alas 7. Mamayang gabi. Maggabi, para hindi mainit. Gabi yung marathon. Wala bang fireworks? Palagay ko may fireworks eh. Aha.
Well, Palagay ko. maliban sa Menjola, kasi doon talagang meron mamaya. Hindi ko alam kung saan ang tapos dito eh. Yung marathon, Ng marathon eh. Hindi ko alam kung saan. Doon kasi magandang mag-abang eh. saka sa finish line. Tapos may mga libreng sakay ang lahat ng train. Humabol itong LRT1 eh. Yung MRT3 lamang yung unang nag-anunsyo Kumawal. na libreng sakay. Eh, ang hirap naman pumunta ng Rizal Park kung galing ka sa EDSA. So, humabol yung LRT1. LRT1. Naglibre din sila. Maganda sana kung yung LRT1 umabot na hanggang Cavite, madali-dali na yun. Eh, Hanggang hindi pa. Cavite, kaya na. Wala, hindi kaya. Hindi kaya. Eh, hanggang Bacoor nga, hindi kaya yan. Ikaw naman, napansin mo pa yun? Nakita mo pa yun? Ikaw Independence talaga eh. Dapat tinitignan natin lahat kung saan tayo nagkulang. Kasi yun ang sinasabi ni Presidente na bold future eh. Bold future. We have to find for ourselves saan tayo nagkukulang. I think I like that. Di ba? Okay. Ang celebration po abroad naman, okay, Marami yan. ay kantahan, May parada rin. buffet, fiesta, May parada rin yan. parada, May parada. may beauty contest. Yes, meron. May beauty contest. Napakasaya niyang para bang totoong-totoong At saka yung totoong malaya tayo. yung ating tinatawag natin na mga diaspora, talagang yung feeling mo na talagang ikaw, you belong to the Philippines. Yes. Parang ganun eh. Hindi ko lang ngayon masiguro kung yung mga kababayan natin nandun sa mga war zones. How? Siguro in their own little way. At saka sa Pamilya, yung- maliliit na grupo, they're still celebrating. at saka yung the embassies themselves. Yung mga lahat ng embassies, consulates at lahat, they usually have that kind of celebration kasi iniimbita rin nila yung ibang mga foreign delegations. Yes. Oo. Tama. Tama. Kasi dapat. meron yan eh. Meron. Usually, every Independence Day, every country, may Independence Day, may sa mga embassies at saka consulates meron. Ang layunin po ng mga cultural celebration, para magkaroon tayo ng pride in the good sense of the word. Yes. Pride in our culture. Hindi maging proud. Kasi ang naging problema dyan sa globalization. Nakakalimutan Yun. natin. Ang globalization po, kumbaga, tinatabunan. Binubura. Binubura yung mga ating kultura, mga nakaraan. Yan ang nangyayari yung mga pamangkin ko na masyadong globalized, even their thinking. Hindi nila alam yung mga, doon nga ako mga nagagalit. aspects ng ating culture. Meron ako mga ganyan na mga kamag-anak, mga pamangkin, born and raised in other countries, yun sa US. Dito, I'm a global citizen. Citizen, binatukan ko nga eh. Filipino ka, ano ka? Anong global citizen? Global citizen. You belong to the world. Citizen of the world. Citizen of the world daw siya. But your race. But you are raised and born and raised as Filipino. Pilipino. Ngayon, ang aking inaalaala, ano naman kaya ang ating, ang nagagawa ngayon dun sa mga devastated areas? Ayan. Kung paano ang ating... Celebration doon. Ano ang, kung meron, siguro naman pakain, lahat, etc. yung mga kaibigan. Okay. kasama natin. Ang sabi po kasi, dyan sa mga earthquake areas, Yes, earthquake, malawak yan. Makikita niyo po yung mga uka-uka, yung mga kalsada. Talagang gumanon Talagang umangat ang lupa. As landslide, Nakakaawa. lahat, etc. Oo. Nagkakaroon ng looting. Dahil nga po walang pagkain. Yan ang malaking problema. So agad-agaran. Ito ang problema rito. Ang sinasabi ko nga, dapat makapagbukas. May pera ka nga. Wala ka naman Binigyan ng gobyerno 50,000 per family. through LGUs. Okay, may pera ka. Saan ka bibili? Kung Kung sarado yung mga mga tindahan. Paano yun? Kailangan makapagbukas. Okay? Ang problema kasi po, yung mga saradong mga kalsada, ang mga bridges na nag-collapse, kahit gusto mo magdala ng DSWD. nakaano ka. Yan po sabi ng DSWD, namumroblema sila
sa logistics dahil ang hirap magdala. Hindi, kahapon nga kausap ko si Secretary Rex Secretary Rex sa Gatchalian. Ang ginagawa nila paring Conrad, sa ano na, sa dagat, by the sea. Kasi may mga halimbawa diyan sa yung General Santos, yung sinasabi natin, papunta sa Jose Abad Santos ng Davao Occidental. By Ano the na, sea. ang ruta nila by the sea. O, pwede. So, pagdating doon sa port, maiksi na lang yung problema nyo. Yes. Baka pwedeng kabayo o ano ba? Hindi, pwede na. Pwede Kabayuhin or what? Buhatin. Mano-mano. Mano-mano. Ganun na lang. Ano yan. Kesa yung malayuan na biyahe, sarado yung mga kalsada, mabuti pa yung basic. Hindi kayo makakaano eh. Hindi kayo makakalampas eh. Run out of food supply na raw po at nagkakaroon ng looting. Oo. So ano ba kailangan doon? Food, water, at ano yung mga necessities. Mga basic. At saka kung food sana, luto na. Oo. May mga may mga lutuan na somewhere para hindi na nagkakagulo. Ayun. Naalala ko noon, Undoy. Sa Pasig, may mga isolated areas. Itlog. Yan, pwede na. Lutuan na yan. Nagluto ako 2,000 itlog. Yan. Pwede na yan. Niluto ko sa bahay, pare. Para kami factory Oo. ng boiled eggs. Tapos ibinabalik ko doon sa tray. Malaking bagay. Tapos yung tray di-deliver ko. Pagkatapos, kailangan magbangka. Kasi lubog eh. Oo, lubog. Binabangka namin. Medyo tuwan-tuwa sa akin yung mga ka-Rotary Club ko eh. Dahil, akalain mo naisip ko pa yun. Magbangka daw. Oo, paano mo dadalhin yun, di ba? Ano po, rubber boat? Okay. Delivery of food and water. Yeah. Ang pinakamalaki daw pong problema ngayon doon. Pinaka-immediate yan. Pinaka-immediate. Oo. Oo. Napaka-importante po niyan. Okay. Ay, eto pare, kasi may mga landslides. Ano nga? Kaya naging isolated. Asa na yung pinagmamalaki libo-libong heavy equipment? O baka hindi naman madala ron. Yun ang problema. Pero lumalakad Hindi naman. ba pwedeng mahirap airlift eh. Yung mga heavy equipment. Mahirap yan. Matagalan yan bago yung quick response. Kaya sinasabi ko kailangan may post-mortem parang Jonathan. Kapag meron nangyaring ganyan, ayan, nakita nyo ang problema, landslide, Massive yan. Isolated na mga areas, ang hirap dala ng pagkain. Anong Kailangan may gagawin? post-mortem tayo. Dating sa So ganitong sitwasyon. immediately kailangan dyan? Yung heavy equipment, malinis agad yun. Walang heavy equipment nasa labas. So, kailangan ba yung DPWH sa bawat region o ang bawat town merong Hindi. Bawat a region. cluster of towns, meron silang heavy equipment na naka-standby na laging nandoon. From the very start, ang pagkaintindi natin, paring Conrad, prepositioned yung mga yan. Hindi wala raw eh. Wala? Yun ang problema, yung mga landslides, yung mga nasirang bridge. Yung buti nga, sabi ni Mayor kahapon. Kahapon ba yun? Oo. Yung isang bridge, ginawa, tinambakan muna yung nasira para makadaan lamang yung mga... Diniskartehan nila. Kasi diniskartehan muna. ang ano nila, yung bridge okay, pero yung approaches yun. Tinambakan muna nila. Tinambakan Mabuti yun, pwede yun. Paano kung may mga nakaharang na debris? Doon sa ano. Kailangan doon heavy equipment. Kundi mamano-mano, hindi po kaya ng Hindi kaya ng mano-mano. mano-mano yun. So, importante yung post-mortem. Kailangan po ma-review. At hindi lang lamang ngayon mangyayari. Alam mo, nung unang panahon, parang Conrad, aside from public work, aside from the public works, which is the main infrastructure engineering department of government, Okay. mayroon tinatawag tayong engineering brigade, Armed Forces Engineering Brigade. Can we top that now? Kaya? Yun na nga ang ano eh. Tinatanong ko nga, mayroon pa ba yan o wala na? Kasi dapat mayroon eh. Aha. We must Pati ang have that. PNP may engineering battalion. May engineering brigade ang Armed Yun nga Forces. naging happy niyan. Kasama ko sa paaralan si General Francis Llamas. Yan. Nagkaroon sila ng... meron silang Meron engineering battalion. Paano kaya yan? Immobilized na yan. Diyan sa area na yan, General Santos,
Sarangani, meron brigade dyan. Yan ang nga problema pa rin, John. Kung even ipag-utos ni General Bronner, immobilize mo yung ano. Lakad na kayo. Paano sila makakapunta ron sa mga lugar na kailangan? Barado rin yung kanilang dadaanan. Dalhin nila yung kanila equipment. So lahat ng daanan nyo, linisan nyo. Linisan nyo. Hanggang makarating kayo sa lahat. Dapat ganon. Dapat ganon. Pwede. Yan ang workout dyan. From the port to the last barangay. Yes. Pwede yun. Oo. Okay. Magsal- Landslide po ang problema raw. Okay? magsalubong na kayo dyan. At Dalawang severely hit gland Yan. and malapatan. Malapit sa Jensen to. Oo. Ang ano kasi, Jensan, pagkatapos sa Alabel, Glan, Malapatan. Ayun. Pagkakalapit yan. Kakalapit. Meron na raw pong gumagamit ng choppers pero hindi naman ganun kadami ang pwede ikarga sa choppers. Madalit salita, ang kailangan po mangyari dito ay mabilisan na malinis yung mga bara sa kalsada at yung mga tulay na nasira, baka makeshift. Kasi meron na ngayon mga paraan para alam mo, yung temporary bridges. Meron, Bailey Bridge. Tawag, ano? Ang Bailey Bridge. Actually, may programang ganun ng Department of Public Works. Dapat. Sabi mo, dapat. May ginagawa ba? Nakakita ka na ba ng photo, report, whatever, na ginagawa nila yan? Yung equipment na yan. Parang patay-patay ang DPWH. Parang sinasabi nila na lugmo raw dahil sa flood control issue. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. No, hindi totoo yan. Meron kayo. Meron kayo, pero talaga pong ganyan ang kultura dyan. Matagalan bago kumilos. Okay. Ang dami na namatay, 47. Maraming evacuation centers. Yun ang mga kailangan ng supplies. Sa mga evacuation centers. Teka, babalik muna ang karambola. DWIC 882, Aliw, Channel 23, 8:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan de la Cruz. Ako si Joel. Hindi ako si Joel. Hindi ikaw si Joel. Hindi ako si Joel, ako si Conrad Banale. Si paring Joel po ay nandoon. Nagse-celebrate ng ano. Tinamaan ng Wala siyang independence sa ano ngayon. may sakit. May sakit. Ang may independence malapit-lapit na in New York Knicks. New York Grabe. Knicks. Oo. Grabe. Nagkagulo. Ang ganda ng laro. Oo. Talagang makikita mo ang difference ng season. Oo. Basketball team. At saka yung isang mga bagito. Mga bagito. Kahit lamang 29 points pa. Bagito, kahit lamang sila. Inabutan sila. Never say die. Tapos yung last minute talaga, makikita mo. Kita mo. Talagang execution. Execution. Pakbakan. Well, I can probably credit the New York Knicks for being a gritty, the more determined team to win. Yes. Sila po yung they wanted more. Ito kasing mga Spurs naman ay medyo bata Lahat sila bata talaga. Walang matanda. Ang Knicks dumaan din sa ganyan. Sa so much frustration. Etong the same team dumaan din sa ganyan. Ganun po yan. Saka matagal na sila magkakasama itong grupo. It's the cycle of life. Okay. It's the cycle of life. Parang Independence Day. Ngayon po, aside from tubig at saka yung pagkain. Na-restore naman daw yung mga ano. Yung mga kailangan doon sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Ang problema kasi, ang daming bahay na sira. Mahigit 2,000, almost 2,500 ang totally. Yung wala na talagang maasahan. Talagang lilinisin mo na yon, tayo ka ng bago. Tayo ka ng bago. 2,500 pa rin dami noon. Patas yung mga buildings. Ilang tao yun? Ilang pamilya yun? Baka sa isang bahay, ilang pamilya nakatira. Yes. Ngayon, yung mga may damage na bahay na kailangan talaga i-abandon.
or talagang complete wala? Ay mahigit 12,000. Oh, isipin mo yan. Ayan. Hindi, ang dami niyan. Ang daming... At Ang temporary solution po, namimigay ng mga tarpaulin for shelters. Ewan ko kung paano nilang gagawing tent yan. Baka naman naka-tent, naka-forma na ng tent. baka, meron kasing ganun yung mga tent na maliliit. Aha. Ang gusto po sana natin mangyari, meron mang ganyang evacuation na tent. Yung ano, Ah, yung mga basics doon, maayos. ay yung health and sanitation. Health and sanitation. O, sana. Kasi medyo matagal-tagal yan eh. Pwede na magtayo ng tent city Hindi dyan. po siguro, baka ilang buwan lang yan eh. Dahil lang nakita natin nangyari halimbawa sa Yolanda. Tagal Hanggang na ngayon, nun. wala Ang pang tagal na bahay nun. mo. Marawi, wala pa rin. Wala. Marawi, wala rin. Bakit nangyayari sa atin yan? May Yung- pera naman at hindi magawa yung mga Yung tinatawag, 6 trillion. Ilan ang budget natin? 6 trillion? yung Yung mga ganyan di natin magawa. yung Yolanda at saka Marawi na yan, may mga task forces pa nga lahat eh. Alam mo kung ganon, ang dapat gawin na lang, sige kayo, Armed Forces Engineering Brigade, kayo, kasi Isang buhos. sa buhos, alam mo kung bakit kasi paring ikokontrata mo yan. Ito, ikaw gagawa ng hospital, ikaw naman ang gagawa ng classrooms, ikaw gagawa ka ng yung water system. Okay. Kokontratahin mo yan. Ito, emergency to eh. Kanya-kanyang department yun. tagal. Bidding, lahat yun. Bakit? Siguro sa isang taon naman, baka madali yun. Siguro. Siguro Hindi, nga no? Hindi. Kasi ilang taon na yun. Yolanda, mas ang tagal na yun eh. Marawi Marawi. nga hanggang ngayon. Hindi pa nadadali. Bakit? Yun na nga sinasabi ko. Something is wrong. Pagdating sa ganyan, Who is on top of it? that's the problem. It's an interagency. So walang isang big boss. Kaya nga sinasuggest ko, pag ganon, kayo na, pagdating sa ganyan disaster area na kayo na, Armed Forces o kaya OCD, lahat kayo sumama kayo, tumulong kayo, Yan pero gawin nyo. ito lang, ang magbibidding ito. Kasi kanya-kanyang bidding di nagtatagalan. Ayun. Tapos hindi naman ginagawa pagkatapos ng bidding. Pagkatapos ng bidding, gagawin na naman, mobilize, etc. Mag-aaway sa kung saan-saan. Yun. Yung po kasi mga infrastructure, inaasikaso yan. Masisiguro natin na may ginagawa para matapos yan. So, it's just a matter of time. Kung kailan marirepair yung kalsada, matatanggal yung mga landslides, at yung mga bridges kailan marirepair. Magagawa yan. It's just a matter of time. Yun nandoon mismo. Ngayon, ang aim lang dyan, mapabilis sana as soon as possible. Ngayon, yung sinasabi namin problema po sa bahay ng mga tao, ayan ang walang government agency na nakatutok dyan. Ang meron dati, So binigyan lamang nila ng tarpaulin, bahala muna kayo sa buhay nyo, ganun ba yun? Yun po ang gusto sana namin at tupagin din. hindi, ang may hawak dapat yan, DSUD at saka NHA, National Housing Authority. Asan nandun ba sila? Yan ang gusto natin tanungin. Nasaan sila? Para dyan sa bahay. Kasi immediate yun, ha? Hindi pwedeng lahat ng Hindi po ito mangyayari sa press release, ha? Sinasabi ko lang, pag may mga ganitong problema, kailangan dyan aksyon. Foot on the ground. At saka hindi po pwedeng, yan, dito kayo, magko-command kayo dito, ang trabaho nandoon. Hindi. Pumunta na kayo doon. Hindi pwede remote Hindi control. pwede tama? remote control yan. Kasi Kasi itatayo mo yung bahay. Kasi magdidesisyon ka pa doon. Ilagay nyo na yung pera ninyo o tsaka equipment at tsaka mga tao nyo on the ground. sinasabi po yan ng DENR. Okay? Sinasabi nila, may mga lugar pa raw na hindi sila sigurado na kung safe o hindi because of the loose soil. Kasi ganyan ang ginagawa ng earthquake. Oo. Anong gagawin nyo ngayon? Baka kailangan agad-agarin Para rin- ma-inspeksyon. Para rin yan yung structural. Puntahan na ninyo. Puntahan na ninyo. Kailangan po talaga dyan aksyon. Mahirap ng press release. So, nagko-collaborate naman daw sila with
Local governments. with Apex Mining. Dahil nag-deploy din daw ng personnel yung Ang mga Apex. mining. Mining. Yeah, maasahan nyo yung mga mining na yan kasi Kaya nila yan. at saka may At mga saka engineers kabisado nila yung mga kabisado lupa. nila yung mga areas na yan. Yan, Ah. asahan na ninyo yung mga ganon. Yung NDRRMC, as usual, ang maasahan nyo po, statistics. Coordinating body. Hindi ba dapat sila nagkukumpas nito? Oh. General Emergency. Cabreros. Si General Cabreros yan, si Harold. Puro statistics eh. Punta ka na doon. Gaano ba kailangan ba ikumpas pa yung Management Council? Management. You have to manage the situation. Ganun ba yun? Risk reduction. Disaster management. Ang maganda nga dyan, every day or every other, bawat department na hawak mo, lahat ng mga dito kayo, mag-report na kayo dyan. Health, yan? Personnel, no? Yan. Oo. Education, anong nangyari sa buhay nyo? Yan. Public Works. Pati yung mga Transportation. missing, yung mga concern ng NDRRMC. Bilang na bilang nila yun. Up to the last person. 31 missing daw. Paano nyo nalaman 31 niya kung missing? Hindi, nasa Nireport ng mga magulang? Or, baka. baka naglakwatsa or hindi natin alam. Hindi ko alam eh. Saan nila nakuha yung statistics na 31 missing? Per barangay ba yan or what? We don't know. Per Ang barangay. injured daw, 688. Sa hospital yun. Ha? Baka nasa hospital yung mga Baka nasa ospital. Ang sabi po ng House, sasagutin daw nila lahat ng hospital expense ng mga nasaktan. Ayun. Yun ang kanilang kontribusyon. Zero billing. Yan. Tama ba yun? Okay. Gusto mo ba yan? Zero medical bills. So yung po mga nasaktan dyan sa Area na yan. area na yan, sagot daw ng House. Saan sila kukuha kaya ng pera? Hindi, meron sa allocation. Tsaka may mga nag-donate daw ng mga congressman. Meron. At saka sa Senado, yung sa Senado, nag-donate na sila yung Gatchalian group. Ibig mo sabihin, yung kabila, wala. Yung kabila, hinihintay pa nila yung 18 bodyguards. Baka Baka may naiwan na maleta Hindi mga bodyguards yun. Kargador Ano pala? daw eh. Ano pala sila? Kargador eh. Cargadores. Okay. Bimedal daw yung isa doon Hindi, binigyan pala na citation na Senate. Hindi naman medalya. Gusto ko nga tawagan si Congressman Gary Alejano, if you remember him. Yeah. Mamaya baka nandito Baka lang. sakali. Baka sakali. Kasi yun ang bimedal na Marines. Okay. Pare, siya. At silang dalawa ni Ariel, Colonel Corbin. Pero si Gary ganun din. So, sana makausap natin para magbigay ng linaw tungkol doon dito sa mga Marines na Hindi, meron din daw silang heroism. Meron? Sabi, yun ang claim. Saka Binigyan daw ng honor ng Senado. pagkakarga. Heroic ba yung pagkakarga? Hindi, baka Baka yun ang kanilang ibig sabihin. They were so heroic. Inarga nila yung, ano yung sinasabi mo? Noon, ilang 30,000, mahigit 30,000 na maleta. Ang equivalent nung perang sinabi nila nilang dinala nila. 30,000. 30,000 na maleta. Ang hirap yun, ha? Heroic yan. Mahirap talaga yan, Brad. 30,000 maleta, isipin mo. Kaya hindi mo napansin ang lalaki ng katawan nila. Oo, yun na nga eh. Nagkamasel Para kang nagbibuhat ng weights. Isipin mo yan, 30,000. Alam niyo po, 50 kilos. Isang maleta. Ang isang tao hindi kayang buhatin yan. Oo. Kailan sama-sama. Kaya Yung nga, 25 kilos na sako ng bigas. ang hirap na. Ang hirap ng buhatin nun 25 kilos. Dead weight yan Hindi naman po yan. Ako, Diyos ko. Ay, nako. Fantastic claims. Oo. Okay, ano pa ba ang mga, aside from the libreng gamot, sa ang office daw ni Senator Alan Peter Cayetano, Ayun. saka yung kanyang kapatid, nag-donate na raw po sila ng food packs. Ayon sa kanilang press release. Yung grupo nyo, yung grupo nyo na. Doon sa Sarangani Provincial Hospital. At saka doon sa Jensen International Airport.
Si Senator Marcoleta raw po personally Yan. visited Jensan City Mm. at kinausap niya yung mga pamilya doon sa barangay Tambler, Mm. the Janga South. Mm. Yan po ang kanyang Press posting release. sa social media. Press release. Oh. Hindi, social media. Mm. Hindi sila nagpe-press release kasi hindi sila papatulan ng mga... Social media. Social media. Wow. State of calamity. Mm. Ang karamihan doon, mga cities po, nagdeklara ng state of calamity. Ang ibig sabihin niyan, They can access. marirelease yung kanilang emergency funds. Yes. So, mahalagang bagay yun. Tapos, ang ibig sabihin pa niyan, bawal magtaas ng presyo. Ayan, yan. Importante yon. Importante po yan. Bawal. Pag may emergency situation, walang pwede At saka kailangan bukas sa mga tindahan. Hindi mo pwedeng sabihin, pahinga muna ako. Obligado ka dapat pag emergency, bukas eh. Mm. Ang problema po nito mga tindahan dito, wala silang kuryente. Wala silang kuryente. Paano yung mga refrigerated goods? Baka Wala na yung bulok na yun? Baka naubo. Siguro yun. Pinamigay na. Pinamigay na eh. Baka naubusan din sila ng supplies kasi ang hirap magdala ng ano dyan ngayon. Oo. Supplies. Kaya nga looting eh. Hmm. Parang Jonat eh. Ayan po palaging kasama yan sa isang disaster. Na ganyan. Ang susi dyan ay madalian magbukas ang mga tindahan. Tindahan. Yes. Kasi po kahit mangutang yung tao, mangungutang yan para makakain. Makakain lang. Ngayon kung wala na last resort, magluluting talaga. Yan ang gulo. Yan ang riot. Yan ang nakakatakot. Kasi pag nagkaroon po na yan, mob rule. Mm. Wala, ang hirap kontrolin yan. Pag nag-mob rule na. Ang mga klase po ay Suspended muna. 3,000 schools in Mindanao. Walang pasok. Hindi, kasi sira yung mga classroom. At saka mahirap pumasok doon sa mga, hindi mo ba alam kung May narinig ka na structurally ba may kay problema. Secretary Angara kung anong gagawin niya? Di ba Hindi ba nag-declare sila suspension of classes? I know. Hmm. Suspended lahat ng klase kasi daw sira yung paaralan. O ngayon, suspended na lang? Yun na lang? Hindi, ayusin nila yung mga eskwela. Ayun na nga. May narinig ka na ba sa kanya kung anong gagawin niya, paano? Quietly, they are trying to build up everything. Quietly, without fanfare. Without fanfare. Galing. Kasi nahimasmasan siya nung pinagkakantsawan siya eh. Nino? ng Ng media. media? Oh. 3,500 daw suspended. Almost 5,500 nag-resume na ng classes. Pero yung 3,500 na yun, parang hindi pa rin nun. Malaki yun. Isang dahilan dyan kasi, yung eskwelahan ay ginagamit na evacuation. Mm. Kailan ba natin matitigil yung practice na yan? Na kapag may disaster, pumunta sa eskwela. Di ba Pagkatapos, pag alis ng mga evacuees doon, sira-sira na yung school. Di ba matagal na natin sinasuggest na each and every municipality or a cluster of municipalities, merong isang area Designated na na- designated for that purpose. Oh. Kailan ba natin gagawin yan? Taon-taon, meron naman tayong disaster. Meron. Calamity. Ito daw po, evacuation center, lalo na dyan sa Sarangani Province. Governor! Diba? Hindi po dapat naantala, sabi ng Presidente, bold future. Bold future Yakapin natin ay natin- education. Yakapin natin ang ating hinaharap na maayos. Education. At hindi lamang evacuation center, ginawa ng tirahan. Ayun ba? ang mas mahirap, naging permanente. Yun ang mabigat. Meron Yun daw naman. pong mga eskwela dyan, paaralan, dyan sa Mindanao. Yung mga tao doon na Tumira. tumira. Ayun, yun ang Hindi lang problema. hindi Oo. lang evacuation. Ayun ang mabigat pag ganon. Mm. Oo. Hindi Eh, temporary. Hindi temporary, naging permanent. Mm. Oo, naging housing. Housing community na yan. Ay, It's wala. not enough, siguro, na sabihin ng Secretary of Education, this will take months.
siguro ang mas gusto marinig, Ito ang ginagawa ito ang natin. gagawin namin. Ito ang gagawin natin. Itong area na ito, ganito, ganyan. Oo, kung libo-libon damage ng classrooms, siguro, yung Chinese chamber, something, Hindi. do something. Kasi pwede siyang because of the situation, pwede siyang emergency contracting yan. Kumuha ka na ng pinakamagaling Pwede na yun, contract. Oo. Pinakamagaling na Kasi construction po, these are company dyan. extraordinary times Kumuha ka na ng pinakamagaling na construction company dyan, identify yan, etc., etc. Kesa puro Give them time. statements na, nako, Oh, hirap sabi, nito. ito. Months ang mabibilangan. Hati-hati na kayo. 3 malalaking kumpanya. Tigwa 1,000 classrooms kayo. And I want that done in 3 months or 6 months. Yun. Okay. Yun na. Eto po, nagsalita ngayon sa damage na nakita nila. Philippine Iron and Steel Institute, PC. Hmm. Baka kailangan na raw natin balikan na yung Materials. yung grades, yung quality ng bakal na ginagamit natin sa construction, ay hindi daw po kakayanin talaga ang mga lindol. In the first place, anong klase materials ba yung mga nandiyan ngayon? Yung kaya gusto In the nila market. i-review. Yun the market. DTI. Yan, DTI yan. Mukhang kayo po ang pinatatamaan ng PC. Mukha lang naman, Oo. hindi ko sinasabi. Kung hindi nyo pa napapansin Kayo yan. ang pinatatamaan, okay? Kasi katakot-takot pati ang smuggling ng steel bars. Sigurado ba tayo na i-inspection yung quality niya yan? Ito pa sinasabi ng PC, parin Jonat at ako'y medyo pabor dito. Baka kailangan iangat na natin yung standard. Oo. Magbago tayo ng standard dahil parating itong mga disaster na to . At mas malakas. The big one, mas malakas. Mas mahirap. Okay, ano ba at present ang standard? Nakasaad daw po yan, Philippine National Standard, PNS. Okay? Aside from hindi sigurado ang PC, kung fully implemented dyan ng DTI, mukhang outdated na raw po yung standards doon. Ayan. It's a challenge to DTI, I think. Kasi darating na po yung mga, maski sa bagyo pa. Ang bagyo, wag mo sabihin konkreto yung bahay mo. Hindi, kaya kang dalhin yan. Kung mahina-hina yung bakal mo, Wala yun. medyo goodbye ka pa rin dyan. Madadala ka niyan. Madadala ka niyan. Okay. Ito ang akin, nagtataka ako Paring Conrad. Ito naman mga malalaking construction companies na ito. Alam naman natin kung saan sila bumibili ng bakal. Yung mga iba naman, alam din natin kung nasaan. Yan bang mga yan, na-inspect Hindi yun mga buong factory in-import. Yung pong mga, ni-retire na steel factory sa China. Dinisman din nila rito. Kaya nga ni-retire yon kasi substandard na yung mga steel. Hindi na nila kaya. Okay. Sabi po ng PC, kasi daw, nandito tayo sa Ring of Fire na sinasabi. Yan po yung across yung around the Pacific. Yung around the Pacific, earthquake prone. So, ang old standards daw po, ang tagal na niyan, kailangan ng bahuhin at seismic resilient dapat ang bagong standard natin. Alam ba natin kung ano yung seismic resilient? Oo daw. Ayun. Kasi marami daw institution dito na pinag-aralan na yan. Yun pala. Pwede tayong kumopya sa Japan. Diba? Na napakaganda ng kanila. Anong ginagamit nyo? Ganun. Ano ba yung standard natin, luma-luma? I think this will necessitate an act of Congress. Baka kailangan po baguhin din yung building code o ano ba kailangan yan? O baka doon sa DTI level lang. DTI at saka level Public lang Works. Kasi sila ang tumitira ng yung mga standards na yun pagdating sa materials, construction materials and the like. Kaya nila yan. DTI at saka Public Works. Lalong-lalo na Public Works. Ang Department of Public Works, mayroon bureau tungkol dyan. At ang DTI, mayroon din tungkol sa standards.
Ayun. They have. Ang huling-huling request po nitong institute na to, ang DTI daw tutukan yung mga steel factories. Ayan. Matagal na yan. Matagal na. Labanan yan. Kasi baka dyan nagkakadalihan. May mga building kasi ang bilis bumigay eh. Doon sa earthquake, yan po ang napansin nila. Ngayon, break muna tayo. Karambola, DWIC 882, Aliw Channel 23, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Morning. Ako po si Conrad Banal, hindi si Joel Laksamana. Si Joel ay may sakit. May sakit. May sakit to. Okay ba yan? Oo. Ano natin si Joel at magpahinga ka ng mabuti dyan, partner. Yan. Nasa linya po natin, minarapat natin tawagan, ang dating congressman ng Magdalo Party List. Yung Magdalo, yan yung Independence Day, ano noon eh. Diba? Yung mga sundalo. Talagang Magdalo mga disiplinado at Mga progresibong mga Si sundalo. dating congressman po, Gary Alejano. Na Marines. Siya talaga Marines. Tunay na Marines ito. Bakit may fake Marines ba? Ikaw talaga. At saka ito, bemedal. Bemedal na sundalo ito. Meron si din- Congressman Okay. Gary. Good morning po, Congressman Gary Alejano. Gary. Magandang umaga po. Good morning. Hello? Good morning. Ang signal ko? Oh, yes, yes. Maayos Hello. naman po. Maayos. Good morning, Gary. Okay, good morning ka Jonathan, ka Conrad sa inyong Yes. taga-subaybay. Magandang umaga po. Okay. Gary, sinasabi kasi dito, ikaw daw tunay na Marines. Meron bang fake Marines? Talaga naman to si Jonathan, no? Hindi, bemedal. Bemedal. Ano po ba masasabi nyo tungkol dito sa kaguluhan? Na Dito ng ginagawa ng mga... ex-Marines Oo. daw, 18. Mm. At nagbubunyag, nag-expose na nagdi-deliver daw ng pera sa mga officials. Well, ang pagsasabi ko dyan, pag titingnan natin yung bigger picture, maliwanag naman na merong mga nagmamanipulate sa likod nila. Kasi mahirap lumabas yung mga ito na walang nakakumpas yan sa likod na yan. Walang nagdadala. Kasi walang nagdadala. Maliwanag naman, dalawa lang nakita kong parang malaking objectives ng paglabas nila. Una, sisirain ang reputation at saka kredibilidad ng ICC. Dahil na doon nakakulong si Pangulong Digong. Okay. Pangalawa, sisiraan din ang kredibilidad ng impeachment process, pati na rin yung mga congressmen na sa likod niyan. Dahil nga merong impeachment si Vice President Sara Duterte. So yun ang pinakamalaking picture diyan. Pero hindi ibig sabihin na buong katotohanan yung sinasabi nila o buong kasinungalingan din, no? So ang importante dito, regardless kung sino bang nagsasabi diyan, dating Marines ba niyan, civilian yan o kung saan man yan, importante ang kanilang dala-dala. Medyo suspect na kasi kaagad. Oo, dahil hinaluan na ng kung ano nung kwento eh. Diba? Ayan. Ay, Gary nga, ang nangyayari, Opo. ang nadidimanda, eto mga 18 na to. Yung sinasabi mong nasa likod nila ay nakakatakas. Sila ngayon ang humaharap sa katakot-takot na kaso. Yun nga ho, kasi nga, kung mali ang kasinungalingan ng kanilang sinabi, talagang makakasuhan sila. No? So ang ano lang dito, bago pa man lumabas itong mga ito nung una pa, alam na namin na talagang lalabas sila at meron ng pag-aalok ng bayad sa kanila. Marami kasi sila, hindi lang 18 yan, mga mahigit 100 yan. Ganun ba? Oo, at alam din namin, kilala ko kasing iba dyan, mga Marines, no? Actually, relative ko pa nga yung isa at saka katropa ko pa yan, mga... yung ano ko lang, alam din namin na doon sila nagtrabaho dahil nga malaking magbigay si Salvico, no? Mga nagtrabaho doon.
And most likely, marami silang na-witness ng mga pangyayari na yon. Pero Yes. kung totoo nga ang kanilang mga Kwento. layunin na ilabas ang itong pagbibigay ng pera, noon pa sana hindi sila instrumento Yun, ng yung pagbibigay same sa mga point maleta na na yan. sinasabi. Diba? Oo. Yes. Yan po yung Oo, same point ay- na sinasabi ng mga liderato ng Marines, Oo. na Philippine Marines. Mm. Sa ako Oo. talagang pagmamahal sa bayan, yung inyong nais, sana Nung- nung ginagawa nyo yan, nagsumbong na kayo. Mm. Payag ka ba doon? Yun nga dapat ang ginawa nila noon, pagtingin nila talagang may illegal doon, umalis na sila. Ang bottom line, bakit nandiyan sila? Kasi nga malaki ang sweldo. Gusto nilang mabuhay. Bottom line, yan is the bottom line. Yes. Ngayon, nung nawala si Saldico na tumago, nag-abroad, naputol ang kanilang allowance, naputol ang kanilang sweldo. So doon na ngayon nagkawin ng windang. Although may mga offer sa Ayun kanila pala na ituloy kwento na yung... nun. Oo, so hanap buhay. Ngayon nakita ito ng mga operator, lalo na sila ni Mike Defensor, no? Sila ni Lito Baligon. Baligon. May mga information na tayo na merong ops talaga, pera talagang katapat niyan, no? At ang iba hindi pumaya kasi inoferan din yung iba. Marami yan sila, no? Mm. So ito, kumagat itong 18, in fact, hindi nga ito Marines, 4 dyan, hindi sundalo, civilian yan. Ang pagkakaalam ko, 2 lang ang nag-retire talaga. All the rest, dishonorable discharge na yan. Wow! Oo. So, totoo pala yung claim ng Marines. Yes. Kaya nagagalit ang Marines kasi si Gary, bemedaled na Marine officer Si ito. Kerubim, ganyan din sinasabi. Ganyan din sinasabi na Riel. Ngayon, Para yun naman kaming... kaya nga, ang Marines, napaka-disiplinado at napaka-progressive na grupo yan. At Gary, kaya nga nagagalit yung commandant, yung Marines sa command mismo, sabi niya, huwag naman ganon. Kasi iba naman kami, nagbibuwis buhay kami. Pero ano pwedeng gawin na congressman doon sa sinasabi mo mga taong nasa likod niyan? Kasi nga, ang humaharap yun ng nga, kaso, ito lang mga 18 na to. Para yung mga tao nasa likod nila, mukhang nakakatakas. Anong pwedeng gawin doon? Actually, doon sa pag-file ng cyber libel at saka libel, kasama na rin doon si Baligod at saka si Mike Defensor. Actually, kasama sila doon kasi sila yung sila yung tagapaliwanag para sila yung naka-witness Diba? Sila kasi yung dapat ang ginawa nila doon, individual affidavit, yung talagang na-witness nila. Ang ginawa kasi nila, it's a consolidated affidavit. Yun, It is as if, Generic. so it is para it is as if 18 silang nagsunod-sunuran sa isang activity na doon sila lahat. Totoo. No, para nag-ipik-ipik sila doon sa isang activity nandun sila lahat. Dapat kung ano yung na-witness mo, yun lang yung affidavit mo. Kasi ang dating parang naka-witness sila lahat No? O ngayon, bago lang, alam natin na nagkamali daw sila doon kay Senator Loren Ligarda. Ang 3 buwan na to, paulit-ulit ang mga paliwanag nila. Ngayon lang nila na-realize na mali pala sila. So, ibig sabihin, yun lahat ng kwento niyo, pwede ring mali-mali talaga lahat yan. So, hindi naman nila objective na, hindi naman nila objective na ilabas talaga ang katotohanan at makulong itong mga isa sa likod. Ang objective nila, ilabas nila sa publiko at mainganyo ang publiko na ganito totoong sinasabi nila. Hindi naman nila objective na makulong yung binigyan nila ng pera Kasi propaganda ito lahat. Yun. Propaganda ito lahat. Eto nga, hindi ka na muna Marines ngayon bilang dating congressman. At dating Marines. Yung tanong ko, sa tingin mo ba, nagkaroon ng traction yung kanilang propaganda? Ano pa? Come again po? Yung kanilang sinasabi mo kasi kanina. Napapaniwala ba nila ang publiko? Hindi naman nila layunin maparusahan o makulong yung mga ine-expose nila. Ang gusto nila ay manira lang. At propaganda lang. Sa tingin mo ba, as a previous congressman, nagkaroon ng traction o effect o yung kanilang propaganda?
ang nakikita ko kasi natin, alam naman natin Yes. Conrad, napaka-divided ang ating bansa ngayon. Bansa. No? Yes. Yung mga You're correct. very divisive. Ngayon, sa kampo naman ng mga Duterte, regardless kung anong sasabihin, basta align dun sa gusto nila, kakapitan nila. So parang bala ito. Na, ito may bala kami. Anong sabihin nila, kakapitan nila yan, isishare Ayan. nila, isasabihin So, nila. Kahit hindi yan totoo. No, so, napaka-divided tayo na kung ano. So, doon sa kampo ng Duterte, sa tingin mo, Gary, nagkaroon ng naniniwala, nagkaroon ng traction. Yung sinasabi ng mga 18 Sa na yan. kampo ng Duterte. Sa tingin mo. Yes, meron talaga. Kasi nga, Nagagamit makikita natin yan. Nagagamit na, meron pala dito, totoo pala ito, totoo, gano'n, no? Ayan, So, ano rin siya, binigyan sila ng bala kasi for the longest time, ito, impeachment na, parang negative lahat ang naririnig. So, ito, bala ito nila, para Okay. ito pag-gate nila ngayon sa kanilang hanay. Sa kabilang kampo naman, Ikaw naman, Gary, you're in touch with your colleagues, yung dati mong mga kasama sa military. Pagdating sa military, what do you think? Ano ang sentimento ng ating armed forces? Ganito naman kasi sa military, kausap na natin yung mga senior officers and they have learned in the past ng mga uprising, including yung Magdalo, no? No, Na yes. natututo na sila dyan. And as much as possible, ina-align nila yun doon sa non-partisan, no? Hindi politika. Sumunod lang kayo doon sa chain of command, sa commander-in-chief. Hayaan natin ang mga politiko mag-tumbling dyan kung ano ang mga propaganda nila. No? Hayaan mo sila. Pero of course, hindi natin mawala yung mga sentimiento doon sa baba na natural. Lahat naman ng mga tao, kasama yung hanay ng mga sundalo, may mga opinion. Siyempre. No? Yes, So, yes. yun din ang kanilang tinitingnan na wag silang mag-overboard. Kaya nakausap ko the other day ang isang general, ang titingnan dyan. Kasi merong active, merong active recruitment Stabilization. Merong active So, talaga, merong active recruitment. Tama. do you see a merong particular active reason, recruitment. Gary? Do you see a particular reason? Bakit mga itong ex-marine sa mga ginamit? Kung may propaganda nga behind it. Marines Maayos ang Marines. Is that because of the yun nga, reputation of the Marines? Because of the reputation of the Marines. Yes, yun na yung, kasi mula pa noon, pag merong mga distant issue, ang Marines ang binabantayan. Yes. Kasi ang Marines, medyo ito yung mga solid na grupo na medyo elite pagtira Elite at Oo. saka Medyo solid. elite ang pagkakakilala ng taong bayan sa Marines. Elite at saka solid at the same time Well-disciplined, mga well-disciplined. ganon. Kaya, Pero yun Wow. na nalulungkot tayo na nadadamay yung pangalan ng Marines sa iilan na ginamit sa propaganda. Tapos, okay sana kung ang mga background nito talagang walang problema. So, bakit daw yung nasabi ni Mike Defensor, bakit titingnan natin yung background? Hindi yung kanilang sinasabi. Importante. Kung sinungaling lang yung tao, paano pa mapapaniwalaan yung sinasabi? Tama Katulad rin ni naman. Mike Defensor. Katulad ni Mike Defensor, pag alam natin si Mike Defensor na magsalita, alam na natin kaagad na operation yan. Kasi yun na yung gawain ni Mike Defensor nagkaroon siya ng ganon na reputasyon. Reputasyon. Branding niya. So, hindi pa yun na, matatapos to, Gary, ha? Tingin mo? Gagamitin at gagamitin pa rin to issue na to sa politika? Ang nakikita natin dito po, kailangan magseryoso na rin yung mga tinamaan na nakasuhan sila at para imagine mo may nag-file sa Mindanao, file sa Alvarez doon sa Palawan o example gano'n sa Iloilo may nag-file. So lahat yan sila tatawagin para isupina sila. So imagine mo yung hassle na iikot-ikot sila to answer before a court, no, a case filed before a court. At dito natin makikita yung bit-bit nyo talaga yung ebidensya kasi right from the start, kung may ebidensya kayo, nag-ombudsman na kayo kaagad, nag-file na kayo. Hindi yung nilalako nyo sa paligid na puro That's a good point, ha? That's a good point, ha? Ginawa nyo media, circus, Hindi, tsaka yung kasi Sana kung pinail na agad yung kaso, dito po. baka nagkaroon pa ng credibility, hindi ba, Gary? Yung nga sinasabi ni Gary, Oo. naglalako kayo Oo.
Ngayon, kung may kaso na yan at napatunayan, makita na ngayon, wala silang ipakita, makikita rin ng taong bayan at ito rin maramdaman ng mga sinasabing ex-militaries at mga pamilya nila na seryoso pala ito. Pag nakita nila yung pressure, ay talagang iiyak yan. Kasi maramdaman nila. Yan, akatilang mga operator din sa likod, tumanggap na to eh. Kasi ang narinig na namin kahit makulong daw itong sila, example, ni Balikod, no? 2 taon lang na ba daw hintayin? Presidente na si Sara, alam, makakalabas din sila. Sige, yun yung assumption nila. Oo, yun ang assumption nila. Nagsusugal, kumbaga. Ayun. Kung hindi mangyari yun, saan sila dadamputin? Talagang dapat tuluyan niya sila sa kulungan kasi nga, peddler ng yan eh. Kakaawa rin. Ng, Ibig sabihin, nagamit. Nagamit. Kasi, Gary, ganito kasi, sabi mo nga, ang dami na nilang kaso kung sa saan lugar. And that will entail costs, hindi po ba? Yung mga konting pamasa-pamasahe dyan. Sa ngayon siguro, meron silang support. Pag dumating ang oras na mawala yung support, paano sila? Automatic naman yan. For the meantime na nagagamit ka, okay ka. Pagka medyo wala na, itatapon ka rin. Tapos ayun na nga ang masakit yan. Ganun yun eh. Kasi, nakilala ko itong mga... At itong sa mga tropa, hindi nila magagawa yan on their own. May operator talaga sa liga. At saka sinabihan na rin sila, kumagat sila kasi yun nga 5 million ang offer 5 million isa tapos may down payment, reklamo na ibang pamilya na hindi pa rin bibigay yung next tranche, ganon. Lalabas yung kwento na yan. Seryoso, lang talaga ng mga nagkakaso. Kaya nga kasama ko si former Senator Trillanes, talagang every time lumabas sila, nagpa-file sila ng kaso and I hope magkaroon ng resolution yan para matigil na itong propaganda. May patanong dito, Congressman. May patanong dito. Opo. Ano raw masasabi mo tungkol dun sa nababalitang destabilization? Na meron daw kumukontak sa military. Talagang medyo nag-aggressive ngayon kasi nga magsisimula na yung impeachment sa Senado. No, so meron silang hindi mahaharap ni Sara Duterte yan. Talagang iniiwasan niya matagal na. Ito mukhang matutuloy na. So nag-active recruitment sila. Ang problema lang thanks meron to talaga meron nangyayari. Meron. Wow. Yeah. Meron talaga at saka nag-iingat ang mga senior officers diyan kasi alam nila na talagang politika ito. At saka pangalawa, hindi rin tanggap ang papalit. Yun yung problema, yung destabilization. Pag tanggalin mo ngayon si Bongbong Marcos, sa tingin nila magulo rin dahil ang papalit, hindi nila gusto. Yun ang masasagap ko. Siguro, tingin ko, kung napakaayos at maayos yung mga vice president, baka si Bongbong matagal na tatanggal ito. Okay. Marami po salamat. Sana sa susunod, Congressman Gary Alejano po yan. Maraming salamat, Congressman. Gary, maraming salamat. Thank you. Party list na Magdalo Party List. Maraming salamat, Gary. Thank you very much. Okay po. Ganda ng Salamat. kanyang mga pananaw. Magbabalik po Karambola. DWIZ 882 Aliw, Channel 23, 9:30 ng umaga. Karambola. Karambola. Tuwing Balik tayo, umaga. Karambola. DWIZ 882 Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Donal. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Meron Good morning. po tayo report galing kay Patrol 5. Ayayupanko. Ang TM Kalaw daw po, sarado na sa trapiko dahil sa rally ng militanteng grupo dyan sa may US Embassy. Gamin, Aya. Parinaya. WIZ Field Report. Mga karambolista, nasa kanto ko ngayon ng George Bocobo at ng TM Kalaw kung saan ay sarado na ito sa daloy ng trapiko sapagkat nilagyan ito ng barikadang bakal na may mga nakabalumbong mga barbed wire.
At bagamat pinapadaan pa yung galing doon sa mga lumahok sa kanina sa Luneta, isang lane lang ng papuntang Taft Avenue, nadadaanan pa ng mga sasakyan. At yung mga lumahok naman kanina, lalayo ng kanilang nilalakaran sapagkat hindi nga magkasya kanina sa dami ng mga sasakyang nakapark dito sa paligid ng Luneta. Sa ngayon, Ano ba, natatanaw ko na nag-umpisa rin, na ba yan? Aya, nag-umpisa na ba yung Luneta activity? Hindi pa. tapos na. Pati yung umaga yun. Freedom Parade, tapos na rin. Ganun ba? Oo, pinangunahan ni Pangulong BBM yung paggunita ng ika-128 Independence Day dito sa Rizal Park, Maynila kanina. At sa ngayon, yung iba nag-uuwi na, bagamat huli na itong mga grupong ito, mga taga-DTI at kung iba't ibang mga departamento ng ating pamahalaan, mga empleyado nila ay nagsisipag-uwian na rin, hinahanap yung kanilang mga sasakyan kung saan nakapark. Hindi sila tumulad sa akin na ang aking sasakyan, naririto ako sa TM Calao, ang aking sasakyan na nakaparada doon sa may headquarters ng Manila Police Headquarters District. ng Manila Police District. Pero Oh. marami bang pulis? Daming pulis Sa rally. ang CRPO. At mga pulis, ha? Oo. mga Ano? hawak na truncheon at mga shield, mga Kasi paring Aya, kasing rami ba ng pulis ang mga rallyista? mas maraming pulis Ayun. Ay mga rallyista, nakikita ko yan, winabagay yung kanilang mga flag na dala-dala, pero hindi pa nagmumove, hindi pa umuusad yung kanilang pagmamarcha na balak sana nila patungo ng US Embassy. Magtutungo sila ng US Embassy, pero ang higpit ng seguridad na pinatutupad ngayon ng Philippine National Police dito pa lamang sa kanto ng George Bocobo. Malapit sa may- Kumiharang yung kalsada. Nakikita nga namin sa video mo. May mga barbed wire, may mga bakal. Saan dadaan yung mga nagrarally? Baka gumawa sila ng paraan, baka kumaliwa sila dito mamaya sa Calao. Ayun. Yung Maria Rosa, labas sila na UN Avenue. Pero Ibig sabihin, sa UN. kaya may mga harang, ayaw silang papuntahin sa US Embassy mismo. Oo. ayaw silang papuntahin itong mga rallyista. Siguro wala itong walang permit. Maliban Malamang. doon sa walang permit, wala silang US passport. Hindi makakapasok. Di ba kakapasok? Ayan. Hindi pwede silang pumasok dyan. Yun, hindi sila Ano pa yung papasok. mga ibang dinaanan mo ba yung Senado, paring Aya? Yung sa Senado, nadaanan mo ba yun? Hindi pa. Senado. Oh, meron wala na, daw. tahimik na Senado, malinis na. Ganun? Wala na yung mga DDS doon na namamalagi na. Namahay na doon sa may harapan ng Senado. Oh. Pinagtatanggal na sila roon. Ganun ba? Mm. Wala na. oo. Pinalayas na sila roon dahil meron daw banta sa seguridad yung Senado. Ayun. Okay. Maraming Mahigpit salamat. din doon. Dito ngayon, mag-aantabay kami. Sapagkat unti-unti na rin nagmamarcha yung napakaraming mga rallyista na magtutungo ng US Embassy. Pero sila hinarang na, harangin dito sa kanto ng George Bocobo at TM Calao. Antabayan na natin ang mga ibang kaganapan Okay. dito Ano sa naman ang rally mga- ito. Kung ito ba ay magkakaroon ng karambola. Para sa boses ng Pilipino, nagbabalita na todo ng lakas. Patrol number 5 ay Yupanco sa bagong tunog ng DWIC 882. Maraming salamat, Aya. Paring Aya Yupanco, Patrol 5. Pare, grabe, Thank you. no? Ha? Okay, thank Every you. Independence Day ba nangyayari? Oh, every Independence Day, meron ganyan. Ayun. Akala ko tatagal yung Luneta, hindi pala. Okay. Yun daw pong, wala na yung sa Senado. Wala na, tinanggal na nga sila, sabi ni Pare Kaya. Dati kasi sa Luneta, hanggang hapon, may parada May pa yan. parada, oh. Ay, yung mga iba-ibang departamento, meron po silang mga karwahe na cultural themes. Wala yan ngayon. Hindi nangyari ngayon. Mukhang austerity ngayon. Oo, austerity. Baka napunta lahat sa flood control yung budget. Hindi naman siguro. Hindi. Hindi naman siguro. O kaya sa propaganda.
Propaganda. Alam mo, Yung sinabi ni ah, Congressman Gary, ni paring Gary. Congressman Gary Alejano. Gary Ayan, Alejandro. maliwanag na maliwanag yon. Maari pong totoo itong mga Yung ibang sinabi nila. sinabi nila na nag-deliver sila ng pera. Mm. Pero ang aming assessment dito kasi sa Karambola, exaggerated. Super exaggerated. Masyadong pinalamanan. Mm. Masyadong may nilagyan ng palaman nung kanilang mga handlers. Oo. Ayan. Kumbaga, To the point, si Soto, Oo. Dinamay, si Dilima, si Ridon. si Ridon, na hindi hindi naman, naman mga members ng Congress. nagkaroon na ng butas Oo. yung istorya. Ngayon, para sa akin, Tsaka yung sinasabi mo, paring Conrad, 30,000. 30,000 na maleta. Kung tutuusin. Yun, kung tutuusin. Ayon sa kanilang statement po yan. Mahigit 30,000. Tapos 18 sila nagpirma doon sa first. Ito sana gusto ko affidavit. mangyari. Kung sila ay pinatawag ng ombudsman, Mm. isa-isa, ikaw, ano talaga experience mo? Mm. Ganito po talaga to. Mm. Ito yung wala Yan. ng propaganda. Mm. At ma-establish ng ombudsman yan, Yan. ay magkakaresulta po yung kanilang sinasabi. Ang problema. Kesa doon sa sabi nga ni Gary, Mm. ginawa nyo wholesale eh. Kung ano yung sinabi ng isa, sinabi Yan na ng yun. lahat eh. Paano nangyayari? Hindi maaari Hindi pwede yun. yun. Oo. Ngayon, kung imbestigahan ng ombudsman yan at may nakita roon na mga informasyon at mapapalo up, magkakaresulta po yung kanila. Hindi, sinabihan na sila ng ombudsman at sinabihan din si Levy si Balikod. Mm. Come here with your personal affidavit. Hindi yung isang Hindi, isa pa yan si Baligod. wala. Ginugulo Ngayon, niya. hanggang ngayon, nag-ano pa siya. Meron pa daw sila ibubulgar. Wala na yun. Bago mo sabihin niya, ibulgar mo na lang. Oh. Meron pa kami ibubulgar. Sige. Oh, yan. Mm. Kumbaga, ano yan, warning? Oh. Parang warning shot Oo. ni Aplas ka ba yan? Oh, plus ka. May warning shot. Wala. Ibigay mo na. Ilabas mo. Yun ang pinakamaganda mangyari dyan. Na kapag pinatawag ng ombudsman, makarating doon sa katotohanan, sino Yes. yung mga totoong nag-deliver kayo, At saka kanino. yun ang etc. Yan kung may ang katibayan doon. Huwag yung generic. Hanggang ngayon sinabi. Alisin muna yung element ng propaganda Oo. doon sa kanilang, kasi ginamit yung kanilang nalalaman, ayon nga sa assessment nitong si Gary Alejano, Mm. ginamit sa propaganda. Ngayon, ang sinabi ng ombudsman sa kanila, kung punta kayo dito sa ombudsman, gusto namin kayo makausap, pero magdala kayo ng personal affidavit. Hindi yung Generic. generic na Wholesale. affidavit. Wala. Dapat yan na ano yan. Ayon sa nalalaman mo. Alam mo Hindi talaga. ayon doon sa sinasabi ng handler. Mahirap yung sinasabi ng handler kasi nasisira yun eh. Uy! Umiikot eh. May magandang balita yung dating law firm nung ni Rene Cayetano. Ito po yung ama ni Ng mga Cayetano, Senator Alan mga Peter Cayetano. at saka ni Senator Pia. Mm. Ay kinuha raw ng House Prosecution Team para dito sa impeachment case laban kay Sara. Meron? Yun daw ang kinuha nilang Ba? one of the lawyers. One of the lawyers ba? Ah. Kasi ano na yan eh. Yan yung At may mga nag-volunteer pa daw. ba? Okay yan ah. Nag-volunteer daw pro bono. Mm. Ano to? Kasama yung law firm ni Rene Cayetano. Cayetano. Mm. Yan po yung Pecabar. Yes. Alam mo ba yung Pecabar? Oh, Ponce Enrile Cayetano. Ah. So, prominent law firms, Pecabar, Capunan and Castillo, Mm. sa legal, Mm. sa legal law. Mm. Yan, may mga lawyers, 10 ata eh. Na mga prosecutor, private prosecutors ang tawag doon. Mga private prosecutors. Ay, ang bigat ng laban nito, pare. Mm. Yes, yes. 10 private law firms, yung karamihan dyan po ay volunteers. Mm. Volunteer law firms. Okay. Paano yan, pare? Meron din naman ang grupo ni BP, mayroon din naman mga Bigatin, di Campanilla. defense lawyers, kagaya si Sig Fortun. Ay, magaling yan. Fortun
Porton Narbasa Salazar. Tagun-tago ang ano nila. Mm. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Itong prosecution kasi, kumbaga, na-telegraph na nila yung kanilang mga posisyon Nag-hearing na sa House Oh, kompleto More na or sila. less, yan na po yung kanilang... Yun natatahakin nila. Wala nang iba. wala na iba, di ba? Apat na articles of At impeachment. alam na natin kung ano yung mga kanilang ebidensya. Yes. Nakita alam na natin. Nakita na natin. Ang maganda rito, kung ano naman yung pipresenta ng defense. Panlaban. Yan po ang ating babantayan dyan. Pero merong SWS survey. Bagsak na bagsak po ang satisfaction ng Senado. Yan na nga sinasabi ko eh. At ang House of Representatives ay ayos lang. Ayun. Ang Supreme Court ay bagsak din. Ano Ano yan? ba nangyayari? Ano yan? SWS. SWS survey. Satisfaction rating. Ba? Mabigat-bigat yan. Mabigat-bigat na Yung talaga. tatlong institution na yan Pero, ang binabantayan. pero, diyan mo nakikita pa rin na nakabangon. Maski pa paano. Ang Ang House. House. Unti-unti ano? Unti-unti nakakabangon sila. Ah. Ibig sabihin, tama yung kanilang mga ginagawa. Bumagsak daw po sa Senado. Ang Senado, yan ang Ang House talagang ay mabigat. okay lang. Yan ang mabigat, yung pagbagsak ng Senado because yan ang partner ng House eh. How can you work out a congressional activity na hindi kasama yung Senado in the same Kaya footing? nga Sana maayos na yan. mangyari na yung Mm. pang-13 senador Oo. ng Gatchalian Para matapos na. para matapos. Pag siguro nangyari yan, yung mga ibang nandoon sa grupo naman ni Alan Peter. Oo, mag-ano pa. Sasabihin nila, ano pa? Mag-iisip na sila. Para saan pa to? Oo. Trabaho na lang tayo. Yan po ang hope. Mm. Sana na mangyari dyan. Ang tinatawag nga dyan is yakapin natin bold future. Bold. Sa Senado. At Si least. President Marcos yun eh. Ay, hindi sa Senado. Hindi sa Senado eh. Bold. Bold future na. Yan po bold future. Nakalbo na Ay! ang ating future. Yan ang problema natin dyan. Ang problema pa, isa pa, Mm. ang problema raw po ng kuryente. Ay, Malaking problema. May bagong balita, ang Meralco magtataas ngayon June ng yan, rates. yan ang malaki natin yan ang isang matagal na natin sinasabi yan, paring Conrad. Na Yang power na yan. Kaya tayo napag-uunahan. Paano tayo magkakaroon ng AI, etc. and everything na talagang paano bold malakas future yun? po? Paano Kung yung bold power mismo ay problema. Yan ang problema. Nag-announce na po ang Meralco. Parang 15 centavos per kilowatt hour. Nako. Ang rates ng Increase, June. increase. Patay. At ang sinasabi nila, higher generation charges sa Luzon. Pero iniisip ko kasi din pare na eto Meralco medyo Ano to? malaki-laki. Agresibo to. Ah. Agresibo to. Bakit nyo kailangan Ang misteryo po sa amin dito, dyan sa Meralco, ay yung paano sila nagseset ng distribution charges. Yung sinasabi nilang rate increase na galing sa supply, sa generation charge, okay yan sa akin eh. Okay? Kung totoo. Pero aside from the generation charge po, yan yung binabayad nila doon sa kinukuhanan nila ng kuryente sa mga generating Plants. plants. Meron silang distribution charges. At yan po, ang nagseset niyan, ERC. At ang setting ng rates ng Meralco, hindi po gaanong napapaliwanag sa sobrang complicated. Anong basis niyan? Kasi Ang basis daw niyan, ganito. Ang rates mo, we're projecting this much sales. Therefore, ang rates na ibibigay ng ERC sa kanila ay base doon. Here is the rub. Kapag po tumaas ang kanilang sales, okay? In other words, tumataas din yung kanilang income. Na hindi na segundo sa rates. Kaya nagkakaroon ng overcharging. Kaya po nagkakaroon ng refund
Every time yan, meron ganon refund. Because of the system of Rate setting. the rate setting. It's the rate setting that's Yan. actually from the very start, matagal na Yan. problema yan. Okay? Yung kanilang rates ay na binibigay ng ERC ay depende sa sales. Pag tumaas ang sales mo, di tataas din ang income mo. Oh, yes. Yung tumaas na income na yun, difference na yun yung nire-refund sa atin. Eto ang tanong. Nakakasiguro ba tayo yung sinasabi ng ERC i-refund? Yun talaga yung Dapat na nire-refund. transparent po ba yan? Sabi sa House, Hindi. gusto nila imbestigahan niya. Actually, nung matagal nang pinagano yung basis ng ERC na yan, paring Conrad. Kasi, basis. if you remember, dati-dati, ang pagdating sa public service sa mga utilities, yung tinatawag natin na RORB, Return on Rate Base. Yan dati ang basehan. Basehan. Binago yan. Binago nila yan. Sino nagbago? Sila, ERC. Ang ginawa ng ERC, nagkaroon sila ng performance-based. Yan nga yung based on the... Ngayon. Anong basis mo doon? Pag tumaas ba ang, halimbawa, yung sales, kasi ang sales, ang daming pwede mangyari sa buhay mo. Ibig sabihin nun, maraming nagpakabit dahil dumaming tao. Maraming gumagamit. Maraming gumagamit, etc. Gumaganda economy. Di tataas siyempre ang sales mo. At tataas din ang income niya. Tataas ang income mo. Ngayon, Hindi na sigun sa rates yung income nila. hindi na. Ganito eh. Ito pare just to prove your point. During the pandemic, ang income level niyang Meralco ay nasa 20 billion. Pantay-pantay sila ng halimbawa ng NGCP. Aboitiz Power, nasa 20 billion yan. Now, 5 years, 6 years later, hulaan mo ilan ang income level na Meralco? Tumaas na yan dahil dumami na ang mga tao. 40 billion ang huling dinig ko. Dumami ang tao, dumami ang commerce, dumami ang mga So, ang paggamit. income nila naging 40 billion. Yes. From 20 billion. Ang Aboitiz ganun din. From 20 billion, around 40 billion na rin ang kanilang income. Hulaan mo ilan ng NGCP? Ilan? Nando pa rin sa 20 billion. Kasi nakakap yan eh. Nakakap yan. Hindi mo pwedeng taasan yung iyong charge mo eh. Ibig mo sabihin, pinapaboran ng ERC itong Aboitiz at saka Yung Meralco? Baka ganun ba? Hindi naman siguro. Hindi, yung rate setting system ng Meralco. Ayun, doon sila yan ang may advantage. matagal ng banatan yan. Kasi, yung tungkol dyan sa NGCP kasi, mayroong cap na kagad. Ito ang gagawin mo, ito yung dapat mong gagawin, etc. Hindi ka pwedeng lumabas dito, ito na yon. Ayan. O ngayon, paano natin kailangan ba ERC ang kalampagin? Oh, matagal. Ang House, EPIRA, Law? Yes. Ay ano ba mga... Matagal na Sa sinasabi aming yan. pong posisyon, lahat yan. Kailangan balikan. Tignan natin ulit yung EPIRA and how they are working it out. Swerte tayo. Tayong pinakamahal. At least number 1 tayo. Pinakamahal po na kuryente. Ay, kaya tayo nagkakaproblema Yan. sa workout. Yan. Ito matindi eh. Sa ibang bayan po, subsidize sa kuryente. Why? Kasi it will help the economy grow. Dito, hindi natin ginagawa yan. Bukod sa hindi na nga subsidize yung kuryente natin, tinitira pa tayo dito sa rate setting. Ibig sabihin, dalawa na yung tama natin. Oh. Kasi sasabihin nila, let the market Okay. let the market do it. Pangatlong tama. Subsidize po natin yung mga renewable energy. Pangatlong tama na, hindi lang mga residential, pati po mga negosyo. Yung mga factories, yung mga lahat na yan, tatlong tama nila. Yan. Ang laki na, walang subsidy, ang laki pa ng tax, may rate setting pa tayo na problema. Pagkatapos, ang subsidy sa renewable energy. Malaki yan. Sino kumikita dyan sa renewable energy? Mga malalaki pong business din yan. Okay? Marami nga dyan, foreign companies. Sila mismo. Tayo lahat ang nagbabayad nun. Tayo lahat ang kumakarga Kasi subsidize yun.
Therefore, the IPIRA did not work. And it's not And going to work. working. It's It's not not going to work hanggang ganyan po ang setup. Maski ano sabihin mo na deregulated and everything, yan, deregulation na yan na nakaloko sa atin. Yun, Dahil yung regulatory capture. matindi. Kagaya niyan, parang Conrad, tignan mo yan ha, yung feed na binabayaran natin, nandiyan yan sa universal charge. Feed-in tariff. Magkano binabayad natin dyan? Because nagtayo tayo ng mga renewables o pinagtayo tayo ng renewables. Hindi natin kinuha yung mga mas efficient na mas maayos at na baseload plants. Hindi Kaya natin laki-laki na in-invest natin sa renewables. kinuha. Ang laki. Tapos, meron bang nag-i-epekto yan sa ating rates? Tumaas pa nga. Tumaas pa nga. Ano Tumaas yun? pa nga. Ano yun? Patalo? Patalo. Ganun Patalo ba gusto talaga natin yun. mangyari dito? Perdigana ang tawag namin dyan eh. Perdiga. Perdigana Patalo. yan. Oh, perdigana yan. Kasi sila, Wala, bagay, mayaman naman tayo eh. Mayayaman naman ng Pilipino. So, ayos lang. from the very start, ano yan, sinabi na natin, itong renewable, kung gusto nila magtayo ng renewable, okay. But bakit mo ipapasan sa taong bayan yung pagtatayo nila ng renewable? Aha. Eh, Yung hindi mga naman nagtatanong, tungkol daw doon sa Ateneo issues. Nako, Nako. Eh, sumusobra na yan. lahat po sumausaw na. Ayan. Ano-ano nangyari dyan? Sausaw? Drama? Lahat na. Ang dole, Salmon din. Salmon. Mm. Salmon Ganito analysis ko, pare. Halimbawa, yung random shooting sa US. Hindi nagkakaganyan na issue, pero may namatay. Yes. Okay? Bakit? Kasi meron po salarin. Yung salarin, yun na marel. Okay? So therefore, identified ng public, Kaagad yun. kung sino sisihin. Dito sa nangyari, dito sa mga Wala kasing basketball player walang ganun eh. Wala. Aksidente, nature, Ang ayon sa report ng police, sa Maler. riptide. Riptide, ang sabi ng police. rip current, everything. Wala po masisi. So, kailangan magkaroon ng salarin. Sino yun? Ateneo. Tsaka yung mga Management. iba't iba, management, yung coach, Ngayon, etc. mukhang nag-i-evolve na. Mukhang ang magiging Scapegoat. ay si Tab Baldwin. Si Baldwin. pinatawag ng dole. Oo, lahat. Sabi po, hold departure order kay Tad Baldwin. Bakit patatawag ng dole? Ano yung kinalaman ng dole? Kasi ang sinasabi Permit daw, work permit. yung alien employment permit. Ano, hindi nyo pwedeng check-in on your own? Kailangan nyo pa ipatawag? Hindi. He has to face me. Ganon. Oo. Kasi I want to find out. Kasi ako si Tolentino. Tolentino. Ayun. Dati ako senador. Oh, Dati ako MMDA. yan. So, ano yan? Epal o hindi naman? I know how to swim. Sausaw o ano? Ang matindi, mga drama eh. May mga drama po. Halimbawa, yung dating player daw siya. This is not the Ateneo I know. Gusto ko sana tanongin eh. So, what is the Ateneo that you know? Wala eh. Dami ng drama eh. Ito. May sitwasyon sa Mendiola. Andito po si Patrol 5. Ayayo Pangko kami. DWIZ Field Report. Bagyang nagkaroon ng karambola dito sa rally ng mga militanteng grupo at yung mga nakabarikadang mga polis. Sa katunayan, hindi naman gumanti yung mga polis ng agawin ng mga realista. Yung dalawang barikadang bakal na may mga barbed wire, naagaw nila yon. Naagaw nila sa mga polis yun para makalusot lamang sila patungo ng US Embassy. Pero sa kabila nung naagaw na nila yung dalawang barikadang bakal, hindi pa rin sila nakalusot sapagkat napakakapal ng pagkakaharang ng mga kagawad ng Philippine National Police at gumagamit sila ng megaphone na nakikiusap sa mga realista. Yung mga pulis ang nakikiusap na huwag niyong agawin yung barikada at huwag niyong saktan ang mga pulis sapagkat ang pulis ay ginagampanan lamang ang kanilang mga trabaho
at nagpapatupad sila ng maximum tolerance. Kaya naiwasan ngayon yung paluan sa kabila ng talagang maigting yung pagpupumilit ng mga rallyista na makarating ng US Embassy. Sila dating Congresswoman Lisa Masang, nakikita ko rito, Teddy Casino, at iba pang mga leader nitong Gabriela at iba pang pangkat, kayong kabataan naririto kasama sa rallying ito. Sa ngayon, peaceful na, tahimik na ang sitwasyon, wala na yung talagang batakan, ilahan ng mga gamit. Inaagaw yung barikada ng mga pulis para makadan itong mga rallyista na ito na ilang daan din ang dami nito. Sakop nila George Bocobo hanggang doon sa may Maria Orosa. Antabayan mo ba mga ibang kaganapan sa patrol number 5? Balik sa inyo. Okay. Maraming salamat. Ayayo Pangko, Patrol 5. Natapos na po ang ating portion Aasahan natin na tuloy-tuloy pa yung mga na yan, ng mga rally. yung mga rally na yan hanggang mamayang hapon. Baka nagra-rally para sa atin na yun. Hindi pwede. Okay! Pangalan po ni Jordan De La Cruz. Ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIC 882. Ito na si Pretty Boy Marco. Yeah. Sentimental. Sa sentimental morning. Karambola sa DWIZ. Programang sasuluhin ng iba't ibang issue at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good shot. Pero kwitaw, pwede ka rin mas-crash. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas.